Huwag niyo intindihin yung mga ganyang katarantaduhan ng mga bugok na online lending apps na yan. Kasi ang gusto lang niyang mga yan, intimidate kayo. May nagtanong sa akin, Boss Ray, sa po, nag-apply ako. Noong October 22, na-submit ko po yung mga information at picture and IDs. Tapos po, na-reject. Dibinura ko na po nung ma-reject ako. Tapos ngayon, bigla silang tumawag para sabihin sa akin na due ko na daw po. Di nagulat ako. Naipadala daw po nila sa GCash number na ibinigay ko. Wala naman po akong natanggap na message sa SMS regarding na nakapag-loan ako sa kanila. Kaya nung tumawag sila at nakausap ko, sinabi ko na ibigay sa akin yung reference number nung pera na binigay nila sa akin para makapag-request ako sa GCash ng history ng October 22, 10 a.m. Nagalit at kung ano-ano na po sinabi sa akin. Alright, napakagandang katanungan ito, pero bago po natin siya sagutin, iimbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Alam nyo, napakaraming ganito. No? May mga nare-receive akong ganyan, no, na nare-reject daw po yung application nila, no, pero ang sinasabi ng mga abusadong online lending apps, bigla na lang tatawag, meron daw kayong nakadyo ngayon, no? So yan ho yung mahirap, no? Pagka po hindi ho nila sinusunod yung nakasulat na batas, which is the Truth in Lending Act. Okay? I-discuss ho natin yan later, no? Kung bakit importante yung the Truth in Lending Act. Kasi ho, batas yan eh. Di ba? Hindi naman ho ginawa yan, pinag-isipan ng ating mga congressman at saka senador, no? Para lang ho baliwalain. Kaya nga ho batas eh, di po ba? So, babalik ho tayo doon, napakarami hong ganyan, no? Hindi ko ho alam kasi kung anong klaseng system meron tong mga bugok na to. No, baka ang alam lang gawin nung o basahin ng system nila is kahit na rejected siya, magpupuso yung utang kahit wala naman na disburse, which is mali. Di po ba? So, yun natin, himayin natin itong pinadala po ninyo. So, sabi nyo nga po, nag-apply kayo no October 22, no, this year, at nag-submit po kayo ng inyong information. Definitely, kasi kailangan yun di po ba? Kasi hindi ho kayo, hindi magko-continue yung application nyo pag hindi nyo nilagay yung information o nakapagbigay man lang ng picture at saka ng ID. No? Nakita nyo, picture lang tsaka ID. Anong klaseng pagpapautang yan? Kasi kaya nga may credit investigation, may background investigation, at may verification tsaka evaluation. Yun ho yung mga ginagawa nun. Yun ho ang purpose ng mga yun. Di po ba? Para ma-check yung authenticity and veracity of every information at saka documents na isinabit po ninyo. Hindi ho basta-basta yan. Kala kasi nila ganun-ganun lang eh. Di ba? Tapos sasabihin nila, mayroon silang ginagamit na tawag dito na credit bureau. Sus Mariusip, hindi nga sila member ng hindi nga sila nagsasabit ng sa CIC. O hindi nga sila submitting entity. Hindi sila accessing entity sa CIC. Anong credit bureau? Kasi paulo yung mga yan. Papaniwala dyan sa mga yan. Tapos sabi nyo nga, nung na-reject, binura nyo na. Well, talaga na, actually, kahit dapat nga, hindi nyo na dinownload eh. Di ba? Well, tama ang ginawa nyo. Kasi, rejected eh. Definitely, walang pakinabang sa inyo yung apps na yun. Kakain lang ng space sa telepono nyo yun, di ba? Ngayon, may tumawag daw sa inyo. So, ganyan yan. Sasabihin, may utang kayo. Yung bulagaan, di ba? Kasi after 7 days, yan. May utang daw ho kayo. Ngayon, ang tanong, na-disburse ba? Sabi nyo nga ho, wala naman kayong message na receive. Ito masakit ngayon, ang GCash kasi, unlike before, nagpapadala ng ng notification na meron kayong na-receive or merong kayong inilabas na pera. Ganun ho dati ang GCash, ngayon hindi na. Okay, hindi na ho sila ganyan ngayon. So, ang pinakamainam po na gawin po ninyo para ma-check po ninyo na meron silang pinadala, is doon ho kasi sa application ng GCash, meron naman po siyang yung transaction date. So, hanapin niyo po siya doon sa date na sinasabi niyo, October 22.
So, balikan nyo po yun sa transaction date. Iset nyo na lang yung transaction date. Kasi si GCash, isesend naman yun dun sa pinrovide yung email sa kanila. Okay, hindi nyo na kailangan mag-request o tumawag sa nila, dun sa app mismo, ma-check nyo. Ngayon, kung wala talaga, at tumawag ulit, pinipilit nila, o patunayan nyo kamo sa akin. O asan yung disbursement, kung kailan nyo ba dinisburse? Asan yung disbursement details? Kasi yung burden na ma-prove na kayo ay nanghiram o nakahiram o may dinisburse sa inyo, nasa kanila. Di ba? Kasi nagawa nyo na yung part nyo. Pagka chinek nyo sa GCash at wala talaga, o wala kayong utang. Ngayon, it's up to them to prove na meron silang dinisburse. Okay, mas malamang yan, wala silang na-disburse. Or, meron nga na-disburse pero sa ibang number po napunta. O, di ba? Ibang number yung na-type nila. O baka sa kanila nila yun, dinisburse yun eh. Diba? Sa number lang nila dinisburse. O, sasabihin, meron kayong utang. Mga bugok yan eh. Diba? Kaya, hingin nyo sa kanila yung details ng disbursement. Kasi, pwede nila, kailangan i-provide nila yun. Hindi pala po pwede. Kailangan i-provide nila. Kasi, para ma-prove sa inyo na kayo pinadala ng pera. Diba? Madalo lang naman yun eh. May reference number yun. Tama kayo. Tapos yung amount, tsaka kailan. Oh, ganun lang naman ho. Oh. So, hindi ho ganun kahirap yun. Hahanapin lang nila sa record yun, tapos papadala sa inyo. O, di po ba? Karami ho nilang ganyan ngayon. No? Kumbaga talaga ng budol, scam. Talagang scam eh. No, itong sa inyo talagang scam to pagka napatunayan ho wala naman dinisburse sa inyo. So, ibig sabihin, wala kayong utang. Ba't kayo magbabayad? Di po ba? Huwag niyo intindihin yung mga ganyang katarantaduhan ng mga bugok na online lending apps na yan. Kasi ang gusto lang niyang mga yan, intimidate kayo. Kung wala naman ho talaga kayong nahiram, bakit kayo magbabayad? Di ho ba? Wala hong loan o walang transaksyon na naganap sa inyo. So, ibig sabihin, di ba? Ba't ka magbabayad kung wala ka namang utang? Ano kasi raulo? Di ba? Walang ganun klase ng tao eh. Di ba? So, patunayan ho nila. No, kahit saan ho kayo makarating. Kung alam nyo sa sarili ninyo, na-check nyo, na wala naman dinisburse sa inyo, malinis ho ang konsensya ninyo. Hindi nyo kailangan mag-alala. No? Yan lang naman ang hanap buhay ng mga bugok na yan, mamerwisyo. O nakita nyo, kitang-kita, di ba? Mali yung ginagawa nilang pagpapautang. O, gaya sinabi ko kanina, bakit importante yung The Truth in Lending Act? Tignan nyo kasi yan, kung na-approve, no? Or pagka na-approve, tingnan nyo, ganito dapat yan. Dapat i-discuss po, nung lending financing, nung bangko, or even yung mga damuhong ola na yan, no? Kung ano po yung na-approve sa inyo. Kasi dapat tanungin kayo tinatanggap nyo po ba yung na-approve sa inyo 5,000 pesos? Pagka sinabi nyong tatanggapin nyo, yan, sige, tuloy. Tuloy tayo. Didiscuss ho namin sa inyo kung ano po ba yung interest na ikakarga namin, ano po ba ibabawas namin, kailan po magiging due date nyo, ilan ang termino nyo, lahat po ng detalye na nakakasako po dyan sa utang, no, kailangan malaman ninyo. Dapat yan fully disclosed. Kaya nga ho, kailangan niya may disclosure statement Diba? Yun po ang nakasaad sa The Truth in Lending Act. Kasi tingnan nyo sa The Truth in Lending Act po kasi, dapat yan sa opisina pupunta, pababasa sa inyo yan, papaintindi. Tsaka nyo pipirmahan. Ito po kasi online. So, kailangan yan, idinidiscuss sa inyo, sinasabi. Bago kayo pumirma, digitally or electronically. O di po ba? Kasi wala kayong kumbaga wala kayong physical appearance na nangyari, kumbaga hindi kayo nagkausap Kasi kung yan nasa bangko, bago nyo ma-release yung loan, i-discuss ko sa inyo yan, may papel ho yan, bukod sa kontra kasama po yung disclosure statement. Okay, nakasaad po lahat doon. Lahat po, fully disclosed, interest, terms, lahat po. So babasahin mo ngayon yun, kailangan maintindihan mo tapos sasabihin sa iyo yung terms and condition. Yun ho ang nilalaman na The Truth in Lending Act. Kaya ho batas yan, kasi kailangan ho maintindihan nang nangihiram yung kanyang obligasyon. Di po ba?
Kasi ganito lang ho yan eh. Let's say na-approve kayo sa ano. Ha? Best example po, bakit kailangan maintindihan. Okay? Nanghiram ho kayo ng 10,000. Okay? Na-approve kayo 5,000. Okay? Doon sa 5,000, na magiging amortization mo pala, let's say, is 1,300. Okay? Ayon doon sa credit investigation nila, kaya mo siyang bayaran. Okay? Ayon doon sa credit investigation nila, kaya mo siyang bayaran, kaya ka na-approve. Hindi sa 10,000, kundi sa 5,000. Kasi yun lang ang kaya mong bayaran eh. Okay? Ngayon, nung na-approve ka na, sabi siya ito magiging amortization mo. Nag-aalang ka ngayon tanggapin kasi alam mo sa sarili mo, no, na hindi mo siya kakayanin. Okay? Dalawa yung sinabi ko ha. Ayon sa evaluation, nung lending, kaya mong magbayad. Okay? Ng 1,300 or 1,200. Magkano yung magiging amortization ng 5,000? Pero ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi mo kakayanin, kaya po pwede mo tanggihan. Tapos na yung transaksyon dun. Diba? Kaya nga importante yung Truth in Lending Act eh. Sana po naliliwanagan kayo. Hindi ho basta-basta ang pagpapautang. Kailangan naiintindihan ng both parties, no, yung kanilang magiging ugnayan o yung kanilang transaksyon. Hindi po pwedeng yung bangko lang ang nakakaintindi, yung lending o yung financing. Diba? Dapat both ways siya, naiintindihan yung magiging obligasyon. Oh. Doon po pumapasok yung Truth in Lending Act. Kaya nga yan, dapat fully disclosed. Kaya nga may disclosure statement eh. Di ba? O kung yan, harapan kayo, nandun kayo sa tindahan, nasa branch kayo o nasa opisina, nasa papel ho yan, pababasay sa inyo yan habang dinidiscuss. Tsaka nyo pipirmahan pag ayos na kayo. Ngayon, kung yan online, kailangan niya i-discuss kasi hindi naman kayo nakikita eh. O i-discuss sa inyo, ito po ang interest nyo, ito po processing fee, lahat. O ito lang humadidisburse sa inyo, kaya ito po ang due date nyo. Di po ba? O kung sa tingin ninyo, kung dinisclose yan ng mga bugok na online lending apps na yan, tatanggapin nyo? Hindi. O yan ho yung dahilan, kaya hindi nila dinidiscuss. Kasi yung walang mangungutang sa kanila. Lalo pagka nalaman, babawasan agad ng kalahati. Rio, sino tatanggap nun? Oh. Ando na ho tayo. Pati ho bangko. Okay? Nagkumukuha ho yan ng processing fee. Pero hindi ganun kalaki. Nakamote itong mga abusado online lending. Kalahati. Ano pa pakinabang mo dun sa utang? Jesus Mario Joseph, di po ba? Hindi ganun yun. So, kaya ho, lagi kong sa inyo, sinasabi yung Truth in Lending Act kasi importante yun. Batas yun eh. Importante na maintindihan at malaman ninyo yung inyong pinapasok na obligasyon. Kasi obligasyon yan. Paano yan kung 5 years yung babayaran? 5 years yung obligasyon yun. Hindi ho basta-basta yun. Sana po naiintindihan kasi ang pangungutang po hindi yan parang mainit na kanin, sinubo mo, napasok ka, luluwa mo, hindi yun. Pag meron ako yung ugnayan, meron na kayong kasunduan, dire-diretso na ho yun. No? Sa loan ho, ibig sabihin niya, may signature na, may pirma na. Okay, may kontrata na ho. Okay, pagka yan physical, may signature kayong physical. Pagka yan online, it's either electronic or digital signature. Ganun ho ang mangyayari. No, ngayon sa case po ninyo, kung wala naman ho talaga kayong natanggap, wala ho kayong utang. Huwag niyo ho silang pag-iintindihin. No, huwag niyo i-stressin ang sarili ninyo. Pag tumawag po muli, sabihin niyo, patunayan niyo. Tama yung niyo eh. Hinihingi niyo reference pero hindi manghingi kayo ng email na pinakikita po yung disbursement details. Para at least makikita nyo. Di po ba? Hindi po pwede salta-salta lang yun. Kailangan niya formal na i-email sa inyo. No, para maintindihan po ninyo. Ngayon, tsaka nyo balikan si GCash. Bakit hindi nag-reflect sa akin to? Di po ba? Pero kasi na-check nyo na, kalukuhan ho na sa kanila may na-disburse tapos walang pumasok sa kalukuhan yun. Most probably yun sa ibang number yun na pumasok. Kaya yun, pagka pinadalang kayo, check nyo yung number. Baka mali naman yung number na ibibigay sa inyo. O, mga bugok yan, may mga ganyan din ho. I-insist. Sasabihin, number nyo. O, pag madali lang naman yun. O, hindi type nyo ho sa GCash. Malalaman nyo na may pangalan naman doon. Kahit sabihin nyo naka-asterisk yun. O, di ba?
Basta ho, alam ninyo sa sarili ninyo at napatunayan nyo sa sarili ninyo wala kayong utang at wala kayong obligasyon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.